Mga kapuso, naging sunod-sunod nga ang malalakas at mapaminsalang lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nabisita ko at nasaksihan ko mismo ang naging epekto ng 6.9 magnitude na lindol sa Bogo City, Cebu. At ang doublet earthquake na may lakas na magnitude 7.4 at 6.8 sa Davao Oriental. Nakita po natin ang mga gumuhong gusali, mga bahay, at nakumusta ang mga residenteng pansamantalang nasa mga evacuation area dahil sa pangambang lumindol ulit ng malakas. Ang tanong tuloy ng marami, babala na nga ba ito para sa pinangangambahang The Big One? Yan ang pag-uusapan natin dito sa Issue ng Bayan. Para sagutin yan, makakasama natin si Melissa May Garcia, Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Good morning, Melissa. Good morning po, Ma'am Susan, and good morning po sa ating mga viewers. At ako, eto Melissa, sunod-sunod yung mga lindol at hanggang ngayon may mga aftershocks pa rin sa ibang mga lugar. Nangyari na ba ito noon na ganito kadalas magkalindol sa iba't ibang bahagi ng bansa? Even yung nangyari, di ba, yung 1990 earthquake, di ba? Nangyari na ba itong ganito? Yes, ma'am. Actually, nangyari na po siya before dahil po alam naman natin na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. So marami po talaga active faults and trenches dito sa Pilipinas na nagiging dahilan po ng paglindol dito sa ating bansa. Kaya napakahalaga po na lagi po tayong maghanda. So nagkakaroon ng sunod-sunod. I mean, parang nagkalindol na sa Visayas, Mindanao, Luzon, di ba? Ano ba to? Talaga, ito ba yung sinasabi? Naku, baka malapit na yung The Big One. Actually, ma'am, hindi po natin masasabi na magkakaroon na nga po ba ng Big One. So, linawin muna po natin, ma'am, yung term na sinasabi nating Big One. The Big One, oo. So, yung Big One po kasi, ito yung sinasabi natin or nire-refer natin dito, yung malakas na lindol na pwedeng magdulot po ng malawak na pinsala. So, hindi lamang po ito sa Metro Manila, dahil nga po maraming active faults and trenches sa buong Pilipinas, pwede po itong mangyari sa kahit ano pong rehiyon o probinsya. Kaya napaka-importante po na ito po ay ating paghandaan. Ngayon po dito sa Metro Manila, yung sinasabi nating Big One ay yung paggalaw po ng West Valley Fault na maaari pong magdulot ng magnitude 7.2 na earthquake scenario. Oo, Melissa, ang tanong din na marami at kung ano-ano yung mga nababasa ngayon online, ito yung may mga tumamang lindol. Konektado ba yung mga nangyaring paglindol na yan sa Luzon, Visayas at Mindanao? Hindi po siya konektado, ma'am. Dahil nga po marami tayong active faults and trenches, talaga po lang nagkataon na naging sunod-sunod na malalakas po itong naramdaman natin. So yung nagkakasunod-sunod, nagkataon lang din ba yon? Nagkataon lang din po siya. Actually, ma'am, sa office namin nakaka-record po kami ng around 30 earthquakes per day. So normal po talaga, ngayon lamang po ay, yun nga, sabi ko nagkataon siya, ma'am, na sunod-sunod na malalakas po ang nangyari. At yan, para mas maunawaan ng mga kapuso natin, ipaliwanag nga po natin itong the Big One. So pag nangyari yan, tayo ay talagang makakaranas ng mas matinding malakas na pagyanig, no? Na dapat paghandaan natin dahil kung hindi, baka tayo ay masaktan, ayan, madisgrasya, okay? At para mas malinawan pa ho ng ating mga manonood yung pinag-uusapan natin tungkol dito sa The Big One. Ayan, ano-ano ba yung mga dapat nating gawin. Ito, papaliwanag pa rin sa atin dito si Melissa. Itong kulay red na yan, ano ba yan, Melissa? Bale, ma'am, ito po nakikita po natin na kulay red po na yan. Yan po yung sinasabi natin na West Valley Fault, ma'am. So, ito po siya, ma'am. Ito po yung East Valley Fault. So, ito po yung West Valley Fault, ma'am, simula po siya ng Bulacan, dumaraan po siya ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, and then pati rin po sa Muntinlupa. Dire-diretso po ito hanggang po Cavite at Laguna. Yan yung talagang yung parang dami-dami nating nakikita ngayon sa social media na nagdudulot pa ng mas matinding takot doon sa mga kababayan natin. So, sa West Valley Fault, yung mga gumalaw na fault doon sa Luzon, Visayas at Mindanao, hindi ito yon. Hindi po ito, iba pang fault po yung dumalaw. Sa Cebu po yung tinatawag po natin na Bogo Bay Fault at doon naman po sa Mindanao ay yung pong Philippine Trench. Oo. Tapos yan, di ba meron tayo mga inilagay dyan ng mga parang mga kung saan, quadrant, di ba? Kung saan kayo pupunta. Importante malaman ng mga kababayan natin saan pupunta kung sakasakali na makaranas tayo ng malakas na pagyanig. Yes, ma'am. Dahil nga po meron na po tayo na
plano para dun po sa ating magnitude 7.2 earthquake scenario. So nagkaroon po tayo ng tinatawag nating Metro Manila Contingency Plan kung saan nakapagplano po tayo na kung sakali man po na magkaroon ng isolation dahil po sa mga building, fire or bridge damages. So para po sa mga nasa north area, Nasa North, ito ang yung Veterans evacuation Memorial area. Medical Center. Anong lugar yung pwedeng pumunta dyan? Saan sila? Taga Quezon bali City? po yung Caloocan, Quezon City, Valenzuela, San Juan, Mandaluyong, pwede po sila dyan pumunta. Dyan po yung ating pong magiging emergency operation centers. ma'am. Okay, sa West, ito naman, sa West Quadrant. Sa ano west yan? naman po ay yung Manila, Malabon, at saka Navotas. Aha. And then pwede po silang pumunta dun po sa ating Intramuros Golf Course. Ayun sa may ma'am. golf course doon. Sa South naman tayo, yung Villamor Air Base Golf Course. Yes po, ma'am. Ito yung mga galing sa Pasay. So from Pasay, Makati, Pateros, Taguig, Parañaque, Las Piñas, and Muntinlupa, dito po sila ma'am sa Villamor Air Base. Pati po yung ating field hospital ay dyan din po. Itong East. For East naman po, Marikina at Pasig lamang po yan. Aha. Dito po sila pupunta sa may LRT to Santolan Depot. Para mas maintindihan po natin yung posibleng lakas ng iba't ibang magnitude o intensity ng lindol. Halika dito, Miss Marisa. Meron tayo dito ang earthquake simulator. Ayan. Teka lang, dito tayo. Ayan. Ayan si Karil. At saka si Anjo. Ayan. Nakakita natin. May iba't ibang level ito, di ba? At ito naramdaman ng mga kababayan natin, di ba, Melissa? Lalo na dyan sa Cebu, di ba? Hanggang ngayon may mga aftershock. Makikita natin yung mga pwedeng mangyari sa loob ng bahay. Hanggang, yan ganyang lakas ba yan? Ano yan, Yan, ma'am, Melissa? nakikita natin dito, intensity 7 to intensity 8 po yan. Nakita natin, ma'am, tumumba yung ating mga gamit sa Sa loob, yung bahay. halaman. So, ganyan po yung posibleng mangyari. At tandaan natin, ma'am, na pagka yung building ay hindi po siya sumusunod sa building code or hindi tama yung pagkakagawa, ay Pwede. definitely po siya ay masisira at Guguho. mag-collapse. Oh. So, Kaya halimbawa, napaka-importante nararamdaman po. yung ganyan. Hilo na yata yung ating mga tao dito. Halimbawa, nararamdaman natin yan. Teka lang, wag mo na kayo aalas, pahinga lang kayo tatanong. Halimbawa, nararamdaman mo na yung ganyan, Melissa. Ano ba dapat gawin? Manatili ka, gaya ng ginawa ni Karil at ni Anjo na kumapit lang o minsan yung iba ang gusto nila makalabas agad ng bahay o ng building. Ano ba dapat gawin? Dapat po, ma'am, haba po nararamdaman natin yung paggalaw o yung ground shaking, dapat po ay mag-duck cover and hold po muna Duck tayo. cover and hold. Once na huminto, tsaka lamang po tayo dapat mag-evacuate. So, yung ginawa ni Karil at saka ni Anjo, tama yon? Tama po siya, ma'am. Kumapit lang sila. Kumapit lang Kaya sila, lang tanongin ma'am. natin kung nasa huwisyo pa yung dalawa. Anjo, ikaw, kumusta? Ano naramdaman mo? Hindi, ang galing kasi parang lindol talaga. Hindi kami winarningan na magsisimula na. So, Okay, iba oo. yung nakakataranta siya. Nakakahilo. Karil, okay ka lang? Ang dami ko kasing kinain kanina. Tapos may injury pa ako. So, Parang importante palang ready ka. Nakapag-stretching ka na sa umaga for anything. oo. Pero nahilo ka ba? Nahilo ka? Medyo. Medyo ikaw, Anjo. Nahilo. Hindi, pero totoo yan. Alam mo, pag nakaranas kayo ng paglindo, lalo na kung may kalakasan, ano yan eh, talagang dapat makiramdam ka lang muna para alam mo kung ano yung susunod mong gagawin. Halimbawa, nandun kami sa Cebu, may mga aftershocks talaga. So, parang bigla ka itutulak, di ba? At ito may debate rin online sa Melissa. Sabi ng iba, kung inabutan ka ng lindol sa building at mas malapit ka o mas malapit ka sa taas na gusali, mas okay raw na umakyat ka na lang sa pinakamataas para hindi ka madaganan dahil matatagalan pa kung bababa ka. Ano ang tama, Melissa? Bumaba, tumaas. Bale po, ang ina-advise po namin sa FIVOX na dapat po tayo po ay go down and go out. Go Importante down. po kasi, ma'am, na tayo po ay wala na dun sa building, tayo po ay makapunta sa evacuation area kung saan mas mataas po ang chances na tayo po ay mag-survive, mabigyan ng mga tulong kung kinakailangan. So, kahit anong palapag ka, basta ang goal mo dapat is to go down. Yes, ma'am, yun po ang goal natin. Kung halimbawa, ma'am, nasa 42nd floor ka, tapos nakaramdam ka ng shaking, duck over and hold, tapos tayo po ay mag-evacuate. Once na huminto, kung may aftershocks po, duck over and hold po ulit, tsaka po tayo patuloy na lumabas. Halimbawa, dito, ba, nasa 16th floor ka, susunod doon, ano na ba, parang helipad na yan, ganyan. Di mas malapit ka na doon sa open. Hindi safe yon. Hindi po natin siya ina-advise, ma'am, kasi pwede po rin po na kung hindi man po siya magiging pancake collapse, pwede pong Ganun. pagilid. So, pwede pa rin Ganun, po kayong, ganun. Oo. delikado pa rin siya, ma'am. So, ang importante talaga natin, ma'am, ay makapunta tayo sa open space kung saan tayo mas ligtas. Melissa, may mga kumakalat din online na tips na para raw makaligtas sa lindol kung nasa loob ng establishmento. Gawin yung tinatawag na triangle of life theory. Totoo ba ito? Halimbawa, dito tayo sa loob ng studio. Meron ba tayo ditong yung triangle of life?
Yun nga ma'am, so mahirap po kasi ang triangle of life. Kailangan habang lumilindol, isipin natin saan ba pwede mag-form ng triangle. Kaya hindi po ito nire-recommenda ng PHIVOLCS. Ang sinasabi po natin, gawin natin ang duct cover and hold. Sa triangle of life po kasi, hindi natin ako konsidera na paano kung sa kabilang side pala tumumba yung ating furniture o yung gamit, hindi siya mag-form ng triangle. At dapat tandaan natin, during the earthquake, intense po ang shaking dito. So kumbaga ma'am, kung nag-forman siya ng triangle, gagalaw po ito, pwede siyang ma-dislodge, matapol yung mga gamit. So baka mas maipit ka pa po lalo. So, hindi, ano yun, talagang dapat ang goal mo ay makalabas. Siyempre, lagi rin pinapaalala ngayon na dapat mayroong mga go bag. Ayan, may mga LGU na namimigay na rin ng go bag. Recap lang natin, ano ba yung dapat na mga go bag gaya ng hawak ni Karil at saka ni Anjo. Anjo, open mo nga yan. Miss Melissa, ano dapat laman ng go bag natin? Siyempre ma'am, importante na merong food, water, yung ating mga go bags. Meron din po tayo dapat na mga whistle. Whistle. O kaya naman po, meron Flashlight? tayong mga flashlight, tama ma'am. Kung meron tayo na battery-operated na radio, importante ito para alam natin yung balita at hindi tayo basta-basta nakikinig sa mga fake news, ma'am. And then of course, dapat meron din po tayo kung meron tayong first aid kit na pwedeng gamitin. And then mga matches or pwede rin ma'am kung meron tayong mga sakit, naglagay Saka tayo yung ng ano mga... sa sugat, yung bandage, Yes, ano? ma'am. Kasi minsan, hindi mo alam, masugatan ka. Importante, may pang-ampat ka ng dugo di ba? Hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo. Nako, maraming salamat, Melissa May Garcia ng PHIVOLCS. Mga kapuso, dapat maging handa sa anumang sakuna para mas maiwasan ang mas malaking pinsalang maidudulot nito. Ayan. Mag-iingat po tayo, mga kapuso, at lagi tayong magdasal. Salamat, Melissa. Salamat din. Thank you so much. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,